Now, the foundation of holiness is no other than our Father in heaven. God is holy. He is actually thrice holy. Sabi po sa Isaiah chapter 6, verse 3, and they were calling to one another, Holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. So ang Diyos natin ay banal. Therefore, papasok dyan yung sinasabi po maging sa ating koneksyon dito sa lupa sa ating ama, sa ating tatay, dito sa lupa, no? Yung tinatawag at sinasabi sa kasabihan na like Father, ayun, tama po. No? So bilang Diyos natin ay banal, we are also expected to be holy like our Father in heaven who is holy. Now, posible ba ito? Yes. Bakit ito naging posible at paano ito naging posible? Because of Christ's work on the cross, and that believers must respond to grace by seeking purity and obedience in our daily lives. Yun daw pong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus, nang ialay niya ang kanyang sarili at namatay para sa kasalanan ng sanlibutan, ang nagbibigay po sa atin ngayon ng kakanyahan upang tayo po, katulad ng ating amang nasa langit na banal, tayo man din ay maging banal. Sabi nga dito ni San Pablo, Roma 6:14, Roma 6:14, for sin shall not be your master, because you are not under law, but under grace. Hindi na daw po ang kasalanan ang ating Panginoon, sapagkat wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Tayo ay pinalaya na at tayo ay nasa ilalim na ng napakasaganang biyaya ng Diyos. Amen. Now, in this topic, holiness is for you. Oo, may ginawa ang Diyos. Pero may bahagi din po tayo, mga kapatid. God provides the power, we provide the pursuit. Ang Diyos ang nagbigay at patuloy na nagbibigay ng kapangyarihan at ng kakayahan. Pero sa atin ipinagkatiwala ng Panginoon ang pagtugis o yung paghabol dito sa kabanalan, mga kapatid ko sa Panginoon. Now, God empowers us through the Holy Spirit. But we must make deliberate choices to resist sin. Ang magandang halimbawa po dito, yung sailboat. Alam niyo ba yung sailboat? Yung bangka na nagpapatianod sa hangin. Yung merong layag, di ba? Itinataas po ng mga namamangka yung layag, mga kapatid, pero yung hangin ang nagdadala nito kung saan man. Parang ganoon din, mga kapatid. Yun pong ating pagsisikap o pagtugis, paghabol sa kabanalan ay parang pagtataas. We are the ones who hoists this sail. No? Yung layag, tayo yung nagtataas. Tayo yung gumagawa. Pero ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan at ng lakas tungo sa kabanalan. Amen. In pursuit of holiness, we need to consider these three important things. Number one, we must take personal responsibility. Sabihin nyo nga, personal responsibility. Growth in holiness doesn't happen automatically. It demands discipline, surrender, and obedience. Mahalaga po yan, no? Sa ating pagsisikap na tayo ay maging tulad ng ating Panginoong Hesukristo, maging banal na katulad ng ating Panginoon, kailangan daw natin ito, discipline, surrender,
and obedience. Parang yung sinasabi din na ganito, nadidinig natin noon sa kasabihan, nasa tao nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Meron po akong ibang version niyan. Ang aking version ay ganito, do what is humanly possible and trust God for the impossible. Do what is humanly possible and trust God for the impossible. Isang magandang halimbawa natin dito, mga kapatid, ay isang lalaki ng Panginoon. Sa Lumang Tipan, maalala po ninyo kung tawagin siya si Joseph the Dreamer. No? Si Joseph the Dreamer po, mga kapatid, ay napakaraming pinagdaanan bago po siya ilagay ng Diyos sa isang magandang posisyon sa Ehipto. At isa po sa kanyang pinagdaanan, mga kapatid, ay dahil po sa marahil makisig siyang lalaki at dahil marahil nakikita ng marami at hindi po yun nakaligtas sa mata ng asawa ng kumupkup sa kanya na hari ng Ehipto, walang iba kundi si Potiphar. So itong asawa ni Potiphar, hindi nawaglit sa kanya yung kakisigan at yung pagsama ng Diyos dito kay Jose o dito kay Joseph. At dahil po doon, mga kapatid, no, umusbong ang pagnanasa ng asawa ni Potiphar at gusto niyang isang araw mapagbigyan siya ng lalaking ito na kinakakitaan niya ng pagsama ng Diyos. Para mas maliwanag po, hayaan niyong basahin ko yung pangyayari. Sabi sa Genesis chapter 39, verse 7 to 12 ay ganito. Dumating ang panahon na kinahumalingan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, sipingan mo ako. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinabahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinansin ni Jose ang araw-araw na pagsusumamo sa kanya ng babae. Mantakin mo, no? Yung babae pa, siyempre asawa ng isang hari, you can imagine maganda, no? Mabango. Talaga namang kaakit-akit. Yung mga kalalakihan, kahit prayer partner, mapapasana all na lang. No? Pero ang sabi dito, hindi pinansin ni Jose ang araw-araw na pagsusumamo sa kanya ng babae. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinawakan siya ng babae at sinabi, halika't sipingan mo na ako. Patakbong lumabas siya, ngunit nakuha ng babae ang kanyang balabal. So nakita po natin, mga kapatid, di ba? Isang magandang larawan at halimbawa ng isang taong tumutugi sa kabanalan, itong si Jose. Ito yung ating sinasabi kanina na we must take personal responsibility. Hindi lahat ay ang Diyos, no? May bahagi tayo katulad ng ginawa ni Jose. Tinutukso siya. So anong kanyang ginawa? Tumakbo siya. Amen. Marami sa atin ng lumang buhay, maaring tumatakbo din, pero hindi palayo, kundi papalapit ng papalapit. Pakikalabitan yung katabi, sabihin mo sa kanya, tandaan mo, ang kabanalan ay para din sa iyo. So unang dapat nating i-consider sa atin pong pagtugi sa kabanalan na yung tinatawag na personal responsibility. Meron din tayong kailangang gawin. No? Hinahabol siya, so anong kanyang ginawa? Tumakbo siya, mga kapatid ko sa Panginoon.
Pangalawa po na dapat nating i-consider ay ito. Sin must be taken seriously. Dapat daw po na ang maging pagtingin po natin sa kasalanan ay isang seryoso na bagay na ayaw ng Panginoon. Kasi minsan yung tingin natin sa kasalanan, pinapangatwiranan pa natin Ang sabi natin, madami namang gumagawa din ng ganyan. May kilala nga ako may posisyon pa. Diba? Pero tayo po, bilang isang individual na nagsisikap na isang araw ay matulad tayo sa ating Panginoong Kristo at sa ating Ama na banal, ay hindi daw po natin dapat na tingnan ang kasalanan na isang bagay na parang pwede mong baliwalain o parang mababaw lang ang iyong pagtingin. We cannot excuse sin or tolerate it in our lives, even small sins, to hinder our relationship with God. Sa atin pong Katolikong pananampalataya, di ba may tinatawag tayo, mortal sin at venial sin. Di ba? Ang venial sin, katumbas po ng tinatawag na white lies. White lies lang naman. Pero sa mga taong tumutugis ng kabanalan sa kanilang buhay, dapat daw ang maging thinking, ang maging kaisipan natin ay katulad ng kaisipan ng Diyos. Ang kasalanan ay kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan, maliit man o malaki. Amen. Sabi nga po ni San Pablo, 1 Corinthians chapter 9, verse 27, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang aking sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Sabi sa Ingles, mga kapatid, I beat my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Alam nyo, ayon po sa mga scholars, itinutulad po nila itong sinabi ni San Pablo sa pagsasanay ng isang boksingero. Mapalad po tayo dito sa Pilipinas kasi meron po tayo dito ang isang boksingerong sikat sa buong mundo. Pangalan niya, si Manny Pacquiao. At alam niyo po ba, yun pong pinagdadaan ng training ni Manny Pacquiao at ng mga boksingero kapag sila po ay sasalang sa isang laban, pumapasok po yung tinatawag na full discipline. Kasama yung pagkain. Ano po? Si Manny Pacquiao, kung mapapanood niyo po yung ibang interview sa kanya, pati doon sa kanyang mga coach, doon sa kanyang mga kasama, yung pagkain niya talagang dinidisiplina din during preparation for a fight. Ganon din po yung kanyang pagtulog. Hindi pwedeng puyat. No? At hindi din naman pwedeng sobrang tulog kasi bibigat yung katawan. So pati yung pagkain, pati yung pagtulog, kasama sa disiplina. Tapos ganon din yung pagpapalakas sa mga bahagi ng kanyang katawan, lalo na doon sa alam nila na mahinang parte ng katawan. So ganon din daw po ang kabanalan, mga kapatid ko, sa Panginoon. Kaya nga sinasabi, sin must be taken seriously. No wonder, Paul said again, I beat my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Hindi niya minamaliit lang ang kasalanan. Tinitingnan niya na ito'y isang napakalaking bagay na inaayawan ng Diyos na dapat niyang paglabanan. Amen. Sa atin pong simbahan, meron po tayong isang santo, si Saint Benedict of Nursia. Alam niyo ang kanyang ginagawa? Kapag ka po nakakaramdam siya ng init ng katawan, yung pagnanasa ng laman, mga kapatid, ginagawa niya, nagpupunta siya doon sa matinik na halamanan at nagpapagulong-gulong siya doon.
Ang dahilan, siyempre kapag kasugatan na siya, napupunta na yung isip niya doon sa sakit na kanyang nararamdaman doon sa kanyang katawan. So that is how this saint tries to overcome yun pong tawag ng laman sa kanyang buhay na nagpapakita lamang na isa siya sa ang tingin sa kasalanan ay hindi basta-basta at bagay na kinamumuhian ng Panginoon. At tayo din bilang mga prayer partners, bilang mga anak ni Yahweh El Shaddai, ganon din ang ating dapat maging tingin sa kasalanan at ganon din ang dapat na maging pagkamuhi natin sa kasalanan, mga kapatid. Amen. Yung gustong mamuhi sa kasalanan, pumalakpak ng 3. Ang dami naman. Ulit, yung gustong mamuhi sa kasalanan, pumalakpak ng 3. Ayan, so unti-unti nadidisiplina tayo, no? Pangatlong bagay na dapat po nating isaalang-alang sa ating pagtugi sa kabanalan ay ito. Christ is our ultimate model, example, and source of strength. Thank God